guys! Welcome back to my vlog, and for today's video, for the very first time makikita nyo kung ano ang ginagawa ko sa trabaho. At dahil nga morning shift ako, maghahanda ako ng mga sauces na gagamitin namin for morning and lunch service. And while nagiinit ako ng mga sauces is lilinisin ko naman itong ice cream machine dahil every Monday and Thursday ang paglilinis nito. And yes, hindi lang pagluluto ang ginagawa namin dito, kundi naglilinis din kami ng mga equipment na ginagamit namin sa service. And while the machine is cleaning, i-check ko naman itong prep list na ginawa ng kasamahan ko last night. So ito yung handover notes niya para sa mga gagawin for today. Ganito talaga ka-busy pag morning, so kailangan mo talagang hindi lang mag-multitask kundi mag-triple task. So ayan, habang nagiinit nga ako ng mga sauces, so ayan, kiniklin ko naman ang machine and then check ko ang prep list para makapaghanda ako kung ano ang mga dapat kong unahin na lutuin, kasi ito yung dito talaga pag morning is na doon kami nagprepare ng mga nagluluto ng mga malalaking mga bultuhan na sauces na ginagamit namin for a week. So usually pag morning shift is nag-start ako ng 11 AM and then sometimes from 11 AM hanggang 9 PM, sometimes naman 8 PM. So yun, ganun ang aming mga shift pattern dito. And then yung evening shift naman hanggang closing is mag-start sometimes ng 12 PM and then yung pinaka-late is 4 PM. And then after kong linisin yung ice cream machine, pumunta naman ako dito sa my smoker room. So yung malaking barbecue machine na yan, ang tawag namin ay smoker. So literal na usok talaga, lalagyan namin ng mga panggatong. Panggatong ang tawag sa Pinas, diba? So gagatungan namin yan, tapos yung usok niyan, yun yung nagbibigay ng smoky taste sa aming mga meat. So, yung mga lutong karne na tinatanggal ko ay niluto namin yan kagabi. So, bali 16 hours, yes, 16 oras na niluluto yan para talagang malasahan mo yung smoky taste and then talagang juicy pa rin siya, alam mo yun. Pero talagang ang sarap-sarap talaga niyang karne na yan. So, yan yung baka and then meron din kaming baboy. So, baka at baboy ang hinahango ko na yan. Siguro nagtataka kayo kung sino ang nagbabantay, no? So, wala pong nagbabantay dyan. So, bali iniiwan namin yan ng overnight and then pag kung sino ang nasa umagang shift, siya yung magtatanggal ng mga karne na yan. So, dito talaga nabanat ang buto ko, guys. Kasi talaga namang ang bibigat niyan. Siguro mga 20 kilos. 20 kilos sa isang siguro mga ilang karne yun. Tatlong karne, hindi naman tatlong buong baka ha. Basta 3 piraso ng baka is nasa around 15 kilos. So, yun. And after ko nga makuha ang mga karne na naluto na is pine-prepare ko naman itong mga meat na ilalagay ko rin sa smoker para ngayong umaga. So ito yung tinatawag na namin na day smoke. So ito namang meat na ginagawa ko ngayon is mga pork ribs naman. So ilalagay ko ito sa smoker ng mga 5 hanggang 6 na oras hanggang sa maluto siya. At talaga namang nanunuot ang sarap, guys. Yummy yarn. And ayan, after ko ngang ma-marinate lahat ng meat. So, yan, ma-marinate lahat ng spices. Bali, nasa 16 spices ang nilalagay dyan, mga besh. So, yan, lalagay ko na siya sa smoker. At nakikita nyo naman talaga, no, napaka-smoky niya. Hindi pa yan sagada. Ano pa yan, bali, nasa una-una pa lang yan, pag mamaya na yan is sobra na talaga. Hindi mo na ako makikita sa usok dyan. So, ayan, ito talaga yung main job ko sa section namin is yung magluto ng meat from raw. And then, sa service is iinit namin siya sa steamer. And then, meron din mga chef na yung nagpe-plating na. And then, grill din naman yung naglalagay pa ng additional sauces dyan before plating para naman talagang napakasarap pagka kinain ng customer. And hindi lang namin ginagamit yung smoker na yan, guys, kasi every month may deep clean kami, so kailangan naming paputiin lahat ng mga smoker namin, lahat ng equipment na ginagamit namin.
So, ayan, before ako mag-out is meron pa akong konting time and then, yun nga, may hindi naman gaanong busy so tinulungan ko ng maglinis yung aking kasamahan para konti na lang yung lilinisin niya sa closing. So, ito na lang yung mai-share ko sa inyo guys kasi hindi ko na na-video yung paggawa ko ng mga dessert kasi nagsiserve din kami ng dessert dito sa section namin kasi pagka may dessert is medyo busy na and then madami ding chef na nakakakita. So, nahihiya naman ako mag-video. So, ayun nga, nakauwi na ako sa bahay and anong oras na? Yan, 9:40 na ng gabi kasi 9 o'clock yung tapos ko sa trabaho. And then, ayun, ito na nga yung last day ko dito sa trabaho ko ngayon. Bali, nagtrabaho ako doon nearly 2 years. Nearly 2 years from nag-apply ako as a kitchen porter, taga-hugas, and then after few months napunta ako sa backline. So yun, nagluluto, nagpe-prepare ng mga sauces, mga luto ng sauces, nag-smoke ng mga meat, mga ganun. Barbecue ba kasi more on barbecue dun sa trabaho ko ngayon. And then, kailan lang, siguro after a year, so ayun, na-promote ako ulit, na-promote ako ng, ako na yung naging head dun sa section na yun. Kasi yung iba is nag-resign na sila and then parang ako na yung pinakamatanda doon. But, syempre sa quality rin naman ng trabaho kasi alam mo naman tayo mga Pinay, di ba? Mga Pilipino is talagang working hard. So, nakita nila yon. So, yun, binigay nila sa akin yung position. But, this is the time na yun nga nagpaalam ako sa kanila kasi nga, di ba, lilipat ako and then malayo kasi kaya hindi rin ako makapag-stay dito. Ang pinakamabilis pag magda-drive ka is 1 hour. It's 1 hour away from sa lilipatan namin ngayon. And then, ayun nga, medyo naluha-luha pa ako kanina. Tiri-ay, umiyak talaga ako. Hindi naman hagulgol, yung parang naging, yun, naiyak lang ako ng konti kasi I hate goodbyes. Char! So, yun, ngayon nga, ayoko nung yun, nagpapaalam ako kasi, yun nga, sila yung naging pangalawang, ito kasi yung pangalawang trabaho ko na talagang tumagal ako. Isa lang naman yung trabaho ko sa Pinas and then nung napunta nga ako dito sa UK, dun ako na yun yung una ko naging trabaho. And then ayun, sobrang din sila, malungkot din sila kasi nga, ayun, magpapaalam na ako, ang backline queen. nag-sign off na, parang ayun. Yan, malungkot. Pero alam ko naman na yung, syempre, next chapter na tayo, diba? And then, ayan nga, meron silang farewell gifts sa akin. So, eto, binigyan nila ako nito. Prosecco. So, ayan, Prosecco. And then, may 12 pieces na Belgian chocolate. Hindi ko pa binubuksan. Teka, paano bubuksan to? Dito. Tingnan natin ang itsura. So, yan. Tingnan natin. Oops. So, ayan. Nabot sa akin kanina to nung GM, General Manager doon sa ganito siya. O, ayan. Meron na kaming inumin sa Pasko. Gold na gold. Ang ganda! Oh my God. Look at that. Nakita niyo? Ang ganda niya, yayamanin. Meron sa Belgian chocolate. Yung chocolate is parang wala lang. So, yun ang laman. And then, so, ayan. And then, meron din tayong nag-unboxing. So, ayan. Ito, sila doon. Talagang, yung trabaho ko na yun is talagang mapagbigay ba nila. As in talaga. Tapos, eto, meron pang binigay sa akin another chocolate. Ayan. Sari-saring chocolate kung nakikita nyo. Sari-saring klase. So, tingnan din natin. Buksan din natin. Kasi dito sa UK is talagang sobrang daming chocolate dito.
sobrang napakaraming mong pagpipilian. Tapos, especially pag ganitong Christmas is, meron sila yung mga naka-bundle-bundle. And then, maganda ang packaging, kaya talagang pwede mong ipang regalo. So, tingnan natin kung ano ang itsura. Ganito siya. So, ayan, ganyan siya, guys. Oh. Mga ano bang tawag doon? Ganyan siya, oh. Oh my God. Diabetes is waving. Oh, ayan. Meron siya mga, ayan, Godiva signature. Divine. Sabi ni Mr. masarap daw to. Milka. And then, ayan, meron tayong mga parang to chocolate buttons. And then, ano pa ba? Ayan, Scottish fudge. Ayan, may fudge pa ako dito yung hindi ko pa nauubos. So, ayan, ganyan siya. So cute. Nakakatuwa. Talagang ano sila doon, nakakatuwa. Para pang ilang beses ko na to. Binigyan din nila ako nung nag-birthday ako last year. And then, nung naging star of the month ako, nagbigay din sila ng, may pa-flowers din sila. And then, meron silang pa-voucher, ganyan, 50 pounds yata yung voucher na yun. And then, ayan, nagbigay ulit sila ng flowers. So, ayan. Yan, may pamalit na ako dun sa binigay ng biyanan ko na flowers sa my vase ko. So, ayan, iayos ko yan mamaya. So, ayun nga ang ano, na hindi ako pwedeng magstay kasi sobrang layo ng aming bahay. And sabi nila, pag marunong ako mag-drive, once na natuto ko mag-drive, pwede akong bumalik. But, yun, tingnan natin. Tingnan natin kung ano mangyayari. So, ayun ang update, and i-end ko na itong vlog. Si Mr. is nasa living room kasi kumakain na siya, gutom na siya kasi naghatid siya ng mga ayan, tingnan nyo ang kalat. Naghatid siya ng mga gamit pa namin sa may kabilang bahay. So, tomorrow, ganun ulit ang gagawin namin. So, yan, sobrang nakakapagod talaga yan. And then, ito pala, kinuha ko yung tumbler ko doon para dadalhin ko sa susunod kong trabaho. So, ayan guys. Ayun, konti lang yung video ko kanina kasi nga nakakahiya and baka hindi rin pwede. So, patago lang din ako nag-video. Basta, ayun, naging parang remembrance lang ba namin. Remembrance ko lang kung ano yung ginagawa ko doon. And then, ayun, to show you guys kung ano yung mga ginagawa ko doon. Pero hindi ako nakapag-video na gumagawa ko ng dessert kasi may mga ibang chef doon. Baka sabihin, bakit yung video mga ganyan. But anyway, yun, sobrang mabait nila doon talaga guys. It's parang ako yata yung isa sa pinakamatanda doon. Ako yung 30 plus, sila magta-30 pa lang, ganun yung mga edad nila. And then, ayun nga, sabay pa nga kami ng head chef na nag-resign. Nag-resign. Yun, sabay pa kami, last day din niya today. So, yun, may mga binigay din sa kanya. But, ayun nga guys, yan ko na itong vlog. Sana ay nag-enjoy kayo and mag-iingat tayong lahat. Abangan nyo ang aking mga susunod na video para lagi kayong updated. Subscribe nyo na para updated kayo and click the bell button. Char! So, ayan guys, thank you for watching and God bless us all. Bye!